dial sa inyong mga radyo. Nagasibya gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRyo Radyo Ultra, sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Atong oras sa 5 minutos pasado alas 3. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas, ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas, mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. Salamat mga higalamay hapon. Ang palibot din sa ato sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, grabe kainit. Oo, labi-labi kainit, no? O naaman si dagom pero pagikaslayo. Buto kano sana mabuto. Siguro karong dayog kangit-ngit, no? So meantime palandong sa amo nining mga orasa kay ang kainiton mao ni sa nanglabay nga mga buwan. So likay ta, palandong ta, relax, pahuway ta, total ganin ang buntag. Nakabawi naman ta, no? Nakatikad-tikad na siguro ta. May hapon sa tanan o subli sa ato mga suking mga tigpaminaw. Hinot pa sa bunta na amo sa inyo kapiskays panglawas. Sa ato mga bag-o, mga karaan na to nga suking tigpaminaw. May hapon o ubani ko ninyo kay kadyutran 3 to 4, alas 3 nga to sa alas 4. Ang ato ang pagpadagan sa programa nga Nuda Veritas. Langkuban ni sa inyong giduso nga mga pangutana dinhi aton ang basahon o atong ipasabot. Ang tagdong nato nga mga pangutana kadto mga pangutana nga may kalabutan sa butang legal diin nga panangkamutan sa Nuda Veritas nga mabasa, matubag, mapasabot kini nga mao nga mga butang adha kaninyo. Ang gipahinungdan mao ato mga kaisunan nga naa sa mga kadaplinan diha sa probinsya, no? Usahay kasara sila makadungog og mga balita gikan mismo sa sentro kay gumikan na isolate ra gyud sila kaayo og manginaot ta gamiton og using the radio facilities kamusad og maka-anhi mo sa dakbayan sa Cagayan de Oro, pamalit mo og transistorized radio aron makadungog mo sa inyong mga paborito nga programa o pakilakip lang ang programa nga Nuda Veritas para mapura mo og unsa ang ato ang mga unsaon nato nga mapasabot ang mga pautana nga inyong giduso dinhi sa ato nga pagpanagubang. Ang Nuda Veritas program dunay kaugalingon nga YouTube channel og pwede ni og matultulan lang kini ninyo og pinagi lamang sa kining pag-type Nuda Veritas CDO. Akong balikon, no? Nuda Veritas CDO. So pagkahuman na ituplok ninyo og manggawas gilayon ang tanang episode sa mao nga programa nga Nuda Veritas. Kamo nay magpili-pili unsa nga topic ato ang inyo pagpaminahon. Pag humana na ninyo og paminaw, kay taas ni nga programa. Kining tibuok nato nga proceeding sa mao nga programa, maoy mabati ninyo sa replay diha sa YouTube. Dili ni pareha sa TikTok, no, nga pila lang ka segundo humana kini explanation gyud taman sa mahimo, taman sa madahan nato sa pagpasabot diha kaninyo. So paghuman, subscribe lang, ha? O para nga kining makakuanta ka na makapalita og helicopter kay ng China na bitaw komedya lang, no? Komedya lang ni para sa
atong mga suki nato mga tigpaminaw. Dito maglangan oy, by the way ang atong contact number sa ato nga pagpadagan sa programa nga Nuda Berita 0917 para nis pangutanan ninyo 704-3210. Oy, gasirit-sirit ang mga pangutanan diri sa Facebook sa ato ang mga suki, mga higalan na itong mga vloggers nga mura bitaw o gana bitaw nga walay kantidad o way value ang ilahang effort pagpaningkamot part, no? Material expertise mangguduntan kung mag-develop ta og mga resort diha mismo sa kabukiran nga panag-iyahon sa syudad ma-promote og para maka-income. Sayang kayo mga pagpaningkamot sa atong mga local vloggers, no? Gusto ko silang pasalamatan sa ilang effort, sa ilang mga pagpaningkamot kay dinhi na sayran nato na project nato og unsay mga natural resources nga ato ang pwede nga masaksihan og ma-enjoy nato sa kabukiran dinhi sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Okay? Dito maglangan unang pangutana, by the way, no? Tanaw na kog si naanad man kog good ko, no? Si Junjun ang nakauna o pagpadangat sa pangutana. Good afternoon ni Ma'am Faye Mundia o kang Ma'am Elizabeth Basilgo. Kini sila part mabagyo man o ting-init taliuan na agyod gatingog gini nga Radyo Ultra diha mismo silang panimalay. Matod pas pangutana ni Junjun Makas. Nuda Beritas, Sir Frank, aduna by minimum nga multa kung makasuhan ka breach of contract or depende ni sa damyos. Mga pila ka years mapriso sa maong kaso. Okay. Daghang pangutanan nimo, no? Ang primero, pila ang pila ang minimum nga multa. Walay multa ni actually, no? Kung ang but ipasabot nimo nga kung dunay mga kasupakan sa kontrata, makadiman ka, no, sa usa ka relief kay wa mo kadimao sa mao nga kontrata, wato kagyud sa korte. Dili pwede nga kamong duha mag-istorya nga magingon nga breach of contract ka na pare, nanalugan, no? Dili na siya pwede John. Ang makadeklarar na mao katong argibyado, ilabi na kun panalitan nagtinguha siya nga dad-o na mao kaso dito sa korte. So talking about minimum nga multa, walay multa. Kini as far as kanang inyo pag-observe sa kontrata. Kay kinsa man lugar mo, ikaw lugar mo, ingon ka nga multahan ti ka. Maminaw ka ang imuhang giga kontrata. Usa nga nito pare, dili pare. Kung magbuwag itanis may kabubuton, multahan tagyog ka. Na pag-ingon nga multahan tagyog ka, si pare willing magkaha mo hatag sa multa. Diba? So para way dagang kuskus balungos, kung argibyado man panalitan kita, adto ta sa korte, o niya ato kining ihanyag dito, i-offer na dito, ngano nga entitled ka sa multa. Okay? Now, most likely, kung ang mga kaso nga naa na sa korte, ilabi na sa breach of contract, nga imong gipangutan na Junjun, walay mahitabo nga multa, kundili damages or damyos. Ang kaso nga breach of contract, dili criminal kini nga kaso, kundili civil nga kaso. So, kasagaran sa ipahamtang ni ini, dili ang pagpreso, walay preso sa breach of contract. Walay preso. So, most likely, kung naaman ang desisyon ipakanaog mismo, no, mismo sa korte, mauna ang imong giingon nimo nga multa, damages. Nga maoy i-award gikan mismo sa korte sa usa ka tawo nga nagsinuping ko. So siya mo'y magbayad sa damages kay wa man magakadimao kamo sa mao nga kontrata. Wala ni preso kay breach of contract man eh. John, I hope nasabtan nimo, no?
Di sa ka makaingon nga magmulta ikaw pareha, multahan ti ka pareha. Manamuhatag sa pare. Unless there is an order from the court modifying already, no? Sort of penalty to be imposed against the culprit nga mao si katong nakasupak ba ka sa kontrata or agad sa desisyon sa atong hukmanan. Kuha ni mo John. Di ta makabuot-buot John. Di mo bitaw ng sa Water District. Ang samputanan na kundi gid sila magkakasinabot na settlement niya na arbitration ang magkakitabo. Pag arbitrate niya na dili ang barangay kapitan de dapita dool sa Water District ang mag-resolve kundi korte lang gyapon, no? Depende sa kasabutan kung panalitan diha mismo sa kontrata ang pagsitol sa maong mga controversy sa contract, himuon ba pinagi sa arbitration court o sa regular court. Kita din wala tay arbitration court tuwa na sa Singapore. No, I am proud to inform you nga naitaga Cagayan de Oro nga abogado. I hope na apa siya sa pagkakaroon na sa arbitration court sa Singapore man siguro to ug asa to nga dapita sa parte sa kalibutan taga Cagayan de Oro. Ang ilang trabaho pag-arbitrate. Meaning korte nga para lang yun niya na. Dili pareha sa atong regular court nga mutagad og civil, putagad og kaso nga kriminal, ingon na lugar. Kana focus gid sila niya na. Pero depende sa sabot sa contracting parties kung nagkakasinabot ba sila. Okay. Sige John, salamat kay John ha. Ang kasog doon na kay kuan kining lain nga follow-up nga kaso, pahutana ay pagduha-duha John ha. Oo, nakadumdum ko sa mo pahutana kadtong kuan due diligence. Unya akong giamgid-amgid ang mong istorya sama sa atong pagpanguyab John, di ba? Ato yung tanaw noon sa bani mo nang due diligence, ha? Oo. Kay usahay good pod na ay uban nga mga panghitabo dili tanan nga musulod na sila sa sigapalong nga mga bar o sa pa diha mga karaoke bar mapanalitan. Malibat sila sa pananaw kay ang serve niya nga chicks labi-labi yung kagwapa. Unya gatabyog-tabyog ang dugan sa Ginoo ko. May inana gid lugar no. Ayaw pagpabuang-buang na due diligence. Kun nipitik man ang imong kasing-kasing para niadto. Ha? Naapon na due diligence sama po sa property sa imong gika-describe kagahapon adlaw. Ha? Sige John. Laing pangutana saba di atong iring ba no? Oo, kay siguro na inunonan diha nga ilang gitabangan og kuan bitad. May sab ning atong programa kay do not tay sound effects nga iring. Mini nakaduol di kita og kusina ni ini. Kadiyot lang ha. Gikan ni Oliver Ampong Naluwal. Nuda Beritas. Pananglit Sir Frank. Dunay borders sa akong balay nga dili makabayad sa ilang abang. Pwede ko ba sila pursahon og palayas? Kay nagproblema na akong ante unsaon niya pagpalayas sa iyang border si Moore. Okay. Na ay demand letter atong himuon panalitan. Na ay abang sa balay si mong ante. Pag expire sa contract, nag 6 months na, nag 3 months na, kuan siya, nag-default siya sa mga bayronon sa rental. Sa to pa, naatay gusto na to nga kolektahon pero dili himong kwarta kay wa man siya magbayad. Okay? And so, pwede nga magsuwat ka o ang imong abogado magsuwat, gitawag na og demand letter. Okay. Dito, imong ipasabot sa mao nga demand letter nga sulat ako kanimo kay naa ka sumala sa among listahan dire, ikaw makabayad sa mga 3 or 6 na kabuan, morning total nimong bayronon.
next paragraph, dito imong isulti nga, nakahukom kami selbing tag-iya nga tagaan kanako og usa ka buwan sa pagbayad sa mao nga utang. Demand letter na ha. Alright. Paglaps sa usa ka buwan, walay nasunod, no? Wala mo tuman sila. Sundan ninyo na og final demand letter. Nga sulod sa usa ka semana para demokrasya gyud ta na due process. Pa sulod sa usa ka semana gihangyo ko kamo nga mubiya na mo sa mao nga gipuy-an ninyo sa pagkakaron, no? Kay mapugos kami og sumbong og di ka magbayad niini. So, mao lang lugar na ay due process nga himuon. Ha? Okay. Now, pag human niya na, maayo nga atong i-refer sa barangay kay wag yun, gahigigulo. I-refer ta sa barangay. And then, di na gyud mo magakasinabot, mangayo din mo og certificate to file action gikan sa barangay. Para nga kung makanuna ka sa pag-file og kaso diya mismo sa korte, anytime dawaton ka na sa korte. Ang inyoha nga demand sa pagpapahawa. Ang kaso nga atong i-file dito sa korte, gatawgon ni og unlawful detainer. Ako balikon. Ang kaso nga pwedeng i-file na to dito sa korte, unlawful detainer. Okay. Sa sinugdanan na apay contract, unya ngadto-ngadto na expire ang contract, unya wala na mo bayad ang nag-abang, so ang kaso nga i-file niya na unlawful detainer. Okay? Sige, si Oliver maoy nangutana ang mga borders man di ay ni sila, no? Mo lang gyapon kay sa unya ang akong advice de kaninyo, ma-border man o kinsa na silang advice ga puyo ninyo sa inyong nga balay na agi kontrata bisag kinamot nga butan nimo diha kontrata na sa pag-abang. Then, paragraph 1, no? Kini nga kasulatan nagbatuod nga si Oliver gitugutan nga magpuyo sulod sa duha ka tuig ug ang iyang binuwan nga bayro nun mukabat og 1,500 pesos. Kini nga kontrata magpabilin kini nga kontrata igo lamang o muluntad og duha ka tuig. Sunod nga paragraph nagpasabot nga kon panalitan dili mo bayad ang imong kontratahan sulod sa nagpaltos na siya siguro or panalitan na pasmo siya di na magbayad og balor og usa ka buwan, automatic nga iyahang iuli surrender i-entregar pagbalik ang mao nga kwarto ngadto mismo sa tag-iya. Ingon lang naagyoy kontrata. Kay ang kontrata makatabang nimo na sa imong pag-claim. Kay kung walay kontrata, pikatan ka man lang pod sa nag-abang. Kay mingon na ba itong nag-abang, ay wa may ebidensya. Ay sus, so may ebidensya niya pare. Oo, tagay ta. Oo, way ebidensya na siya pare kay wa man nag-ingon beto siya nga mag-perma may kontrata pero abi nimo pare ang teknik galamulamu ko pare nga murag wa ko makadungog. Sige, buhata na so pasmo ka. Okay, mahimo man nga matrangkahan kanadayon. Maula na ato buhaton na berha palihog lang unsa maning Seymour. Ano pa day Seymour? Dito sa gusa. Dito din sa gusa ni Tabo. Naghatag na siya final demand. Oy, naanay final demand, no? Apan na nagmagahi sila paghawa. Unsay angay buhaton. Ibalik sa barangay kapitan sa di pa nato filean og kaso sa korte. Okay? Sige, si Oliver ampong nalwal. Timpo gid siguro panguwag ron sa iring kay ang akong iring pod ingon na nya magdagan-dagan ra ba sa ato panahon sa gabi sus samo kayo. Kinamay among iring pod nga butakal sa atbang
nga mura po iyang ikaro-karaw kanang magabi na. Na daghan bitag iring unong kabuok. Okay. Sige, pauta na gikan mismo ni Septem Virgo. Kadyot lang ha. Akong tanaw na ko diri sa Pikas kay burag ni paka maning atog cellphone. Gikan. Good day, Noda Berita. Sir, di ay akong ipaklaro sa yuta sa ilahang namatay na ginikanan sa akong bana. Okay. Sa itong pababay ang sender, no? Yuta sa iyahang bana o sa ugangan silbi niya. Dili daw madayon og baligya ang yuta kay naapil sa protected area sa UNESCO. Bisan pagtitulado, wala nay rights ang tag-iya, anak sa tag-iya na mubaligya. Bisan sa pag-construct sa maong yuta. Giwagtangan og katungod sa UNESCO ang mga tag-iya sa yuta. Unsa maning UNESCO, please pasabta mi. Daghang salamat, Lita sa Bohol. Ma'am Litz, usa ni ka international organization nga ang mga membro nini nagkalalaing mga nasod sa kalibutan. Oo. And so nag-establish sila og opisina dinhi sa ato na ilahang pare ba pinaka-simple murag branch nila kay ang headquarters ni ini kung dili ko masayop America, there is another Switzerland, no? Basin ang headquarters nila ni sa Switzerland o dili ba America. So they have to put up a branch in the different member states sa UNESCO. Ang UNESCO meaning United Nations UNESCO. Kanang educational, kanang murag scientific, no? O diya dayon ang letter C o kana organization mo na ang naa sa ako na kini nga mga grupo United Nations Scientific Educational Cultural Organization. So mao na nga entity nga kun membro ka, you have to submit yourself, no? Panalitan maingon ang UNESCO nga Philippines, tabang isan mi dihag butang sa opisina bi. But you are talking not to a private person but to the head of state kay kuha man ni kaning organization man ni sa mga nasud sa tibuok kalibutan. So basin og nalakip ka na sa agreement nga ang yuta nga inyuha nalakip, no? Pero klaruhan na kay basin abot ipasabot nimo you're asking for the compensation. Oo. Dili ta makapangayo sa bayad ni ana sa gobyerno, no? Sa gobyerno ilabi na ko na trace didto nga ang yuta nga gihuptan sa ginikanan sa imo sa ginikanan sa imuhang bana sa sinugdanan free patent kini. Abot ipasabot ang original nga tagian ni gobyerno. Unya diabot ang panahon nga tagaan og free patent ang imong ugangan gumikan sa kadugay sa panahon sa pagpuyo sa mong area. Okay? So naa na lugar siya. Iyan na ngayuta. But as to the issue of compensation, dili siya matagaan niya ng compensation kay gikuha sa UNESCO silbi og obligasyon sa gobyerno ang pag-compensate. Dili siya matagaan, ilabi na kung originally ang tagiya sa lapad nga yuta ang gobyerno. Kaya di man mahimo nga ako gobyerno, gitagaan kag yuta tungod kay kining qualified ka by virtue of a free patent upon after the determination nga kining mao yuta is alienable, disposable public land. Dili ka matagaan because sa sinudanan ang tahian na gobyerno. Sumura lugar na ginegosyo nimo ang gobyerno nga di ka mohawa diha unless kung bayran ka. Ngayon ang gobyerno dili na pwede, dili ka na applicable.
tungod kay ang original nga tag-iya na before nahatag sa ngadto sa imong ugangan, no, sa ginikanan sa imong bana, gobyerno ang tag-iya. So naigitawag na to diha nga kana bitaw nga na specific nga term ni ana part, no, nga unjust enrichment. Okay, nakasapi ka pero wag ka magago kay ang yuta na nas gobyerno man. So because of that law prevents the intention of the government or UNESCO that you are not entitled and they will not pay. Dili sila magbayad kay mingom sila kami bitag na nasa una niya karon pa bayron may asus grabe basad mo ingon na lugar. Ha? Sige. Si Mamlita sa Bohol. Mao na i-trace nga ni ang yuta na Mamlits basin ang original na nga tag-iya ang gobyerno gyud kadjut ha. Sani host on the chopping block if Alice Go makes a run for it. Ila pag ginagainitan pagpuyo na lang mo diha. Sige, padayon ta. Dini sa ato nga pagpanaguban sa ato nga tulubanon. Sige. Kadto sa 0917-704-3210. O si Mang Fio, siya may hapon, Sir Frank, late ko kay nangita pa ko sa kanding nga turo. Di ay ha. Naagi na ma'am, kanang ingon na nga mga kanding turo. Anha man na mga babae nga mga kanding po. Di man na maga-lawi kuan na maga inusara o lakaw-lakaw diha mo kuyo gina sa laki o sa babae ga kanding. Sige, I hope nangita pa kuno siya. Doon ay nakasulti na ako nga dito siya Skogon 1 week ago. Sabay abi ni mo hapit ko makapalit og kanding duha ka buok kay barato ra kayo. Giguyod sa tag-iya kay gumikan siguro sa kapige dito Skogon abo to kinsa kay kapalit na to, no? Sa sus ug naa pa kuyog kay nangumpara man siya di Skogon. Nya nasugatan niya ang tao nga nagaguyod og kanding duha ka buok. Siya nga noy pila man anoy? Siya 750 lamang. Tiyaw mo na kagwapo nga oportunidad niya to. Galisod siya kay siya para sara, no? Naapay daghang mga butang nga iyahang napalit na. Wa man siya kuyog. Sa sos kalami bagito kaldiritason oy. Pila ra man ang 750 nyo duha ka buok kanding. Mahal biyang kanding karon. Di man na preso na part nga makadumdum ko gamay pa ko. Ang kanding kanito 70 pesos. 70 pesos ay karon na mil labi ang kanding karon. Oo. Sige. Siya nakabuhi man pero ni ara nakita ko. Oo. Namagoy kanding pod nga lisod dakpon kana bang idlas o idlas napoy kanding kanang tanod. Oo. Naminaw uban sa pagpaminaw karon. Okay. Sige, salamat kayo ha. Thank you. Soroy ni Libs may mutublag. Kajot lang ha. Dunay borders. Okay. Manato. Gikan ni Soroy ni Libs mutublag. Nuda Veritas. Pangutana lang Sir Frank. Ingon akong amigong Sikyo. Sikyo. Nga dili kuno tanang abogado or lawyer pwede magnotaryo. Unsan ni katinood? Tinood na. Oo, kay kinig mangayo ka pa man og commissionship. Dili commission ka nang magbaligya kag yuta niya na commission. Authority silbi sa Regional Trial Court sa Executive Judge. Mangayo ka pa o authority. Murag magpetisyon ka sa korte nga magapangayo kag authority commissionship allowing nyo nga maka-notaryo sa mga document. Alright, nala sige.
si Rodney September go. Alright, kato si Suroy-Suroy, no? Dirita kang September go. Murag taas ang pangtanaw. Pananglitan, matud pa ni September go. Gipasanginlan ka nga nangawat sama sa cellphone og nakasuhan ka apan nakita sa CCTV nga gibutang di ay ang cellphone sa imong bag aron ikaw mapasanginlan. Dayon gidismiss ang kaso kuno. Unsay pwede nimong kaso nga sa nagbuhat nimo ani nga pagpasangil sa butang nga wala nimo buhata. Mo counter ka lugar. Oo. Pwede man pagpakaulaw. Pwede nga kining kaso nga defamation, no? Pagpakaulaw sa imong kaduganan. Pero abi nimo, akong advice na ayaw na lang, kalimtin na lang na. Hasol. Ilabi na kay criminal man no? Hasol kay magahimo ka pa og complaint affidavit. Dili ra ba ikaw may magkahimo? Mahimo ang pulis, mahimo ang abogado, bayad ka pa. No, pag humana na dadon dito sa fiskalya, no? Pag-abot nimo dito sa fiskalya, balik-balik ka kay wa pa himuig investigation ang plete. Mo nang atong naon ang mga gasto-gasto ba? Ang mga gasto-gasto. Unya naay panahon nga mingon ang prosecutor wa may probable cause. Dismiss ang kaso. Gabalik-balik ka na. Nakagasto ka. Unang hasol bitaw. Hasol. Subaka na lang na. Joke only joke. Joke. Hasol ba na? Di ta ka balos. Tinood o gibutang sa bag, you have no intention to steal, no? Kay kanagong theft part na kay intent to gain. Na wala kay intent to gain kay wa kabalo gisulod na diha sa bag. Di ba? So angay lang ay i-dismiss ang maong kaso. Kung mo counter ka, bahala ka na, pero timan ni mga gasto. Unya ra ba dili ra ba gyud bayad kay mura man ni og minor offense man ng oral defamation, no? Maganon na tagon sa pay pwedeng nga kaso nga ato ang isumbalik ngadto kaniya mo counter ka selbe. Di man na pwedeng dito sa uban nga mga dagko nga krimen. So most likely pagpakaulaw lugar sa imo, so dito ka paingon sa defamation. Masig kaila ra po ni sila. Kaila. Okay, sige, si Septem Virgo. Please take note, Mr. Septem, no? Di pagila yung pangutana. Noda Berita, Sir Frank, please educate me. What is the difference between arraignment and trial hearing? Ang arraignment, si Rodney Rock'n'Rolla, ang arraignment, Rod, maong pagbasa sa kaso nga naa na sa korte. Gituyo na para ang korte makaingon nga naa may jurisdiction over you. Muna nga physically, pagbasa sa kaso, ang mao nga akusado must be present. Pero doon ay mga exception na nga pwede ra ang mga abogado mo ay maminaw atol sa arraignment sa mao nga kaso. Ilabi na sa mga minor offense. Nya doon ay rason po ganong dili makatambong ang mao nga akusado. Basahan ka sa kaso, i-appraise ka sa mao nga kaso, aron nga di ka makurat.
di ka matingala. Og tinuod ba ang tanan nga gipangbasa dito mismo sa information atol sa pag-arin sa mao nga kaso. O diya, pag human bitaw nimo na nagbasa, dili ikay magbasa ang stenographer sa mao nga korte. Di ba kapangutan-on ka nga mupli ka ba o guilty or not? Normally, para maaway, not guilty. Diferensya ka tumingon nga guilty, Your Honor. Awan ay away na, diretso ka na pa yung Lumbia. I-commit ka na din diretso pagpingon sa Lumbia. Kaya, unsa pa may pulos ka maghiring nga nag-angkon ka naman. Imo manggi dawat ang kasalanan, Silbi. So, huwat ka na lag-order, gikan mismo sa korte, nga i-commit ka na dito mismo sa Colombia. So, sa di pa makommit ka, paingon sa Lumbia, i-detain ka usa dinis obos na pa ba ng Maharlika diha? Diha ka ibutang sa Maharlika. Kanang naa sa Maharlika, ang ilang mga kaso na nawa pa na inunta sa pagkasulti, wa pa na mabasa. Wa pa basahi sila sa mao nga kini nga kaso o pipilan na pending. Mo nang naasa sila diha. Kung wala na sila diha, ang presumption na to, nabasahan na sila sa kaso o naaren na sila o niya tanggong sila kay naa may issue or commitment order gikan mismo sa korte. Mo na nga ang uban tingala ka nga wala na madiha ato na sa Lumbia. Now, ang ihang sunod nga pangutana trial. Before sa trial, nagitawag na to og pre-trial. No? Na iyang pangutana trial man. Sa trial mo na diha kung sa criminal nga kaso dito na dayon magsugod ang mga argument, no? Diha mismo sa trial proper. Dito na dayon magsugod ang presentation sa mga witnesses. So naay mahitabo nga question and answer. Ambot nato ipasabot naa diha ang direct examination o cross examination. Aron mayagyag ang tanan og masihag ang tanan o kinsa ba o tinuod ba ang gisulti ni Pulano. Mao na nga kung dunay mo cross examine sa mao nga saksi, ang abogado nga nag-cross examine dunay mga katahap og pagduda. Kay dunay mga tubag nga sa direct examination nga dili makonek. So para nga mawala na nga katahap og duda, mingon dayon ang abogado sa mao nga cross examination. Sa mao nga nanumbong nga Your Honor, I have to cross examine the witness presented by the accused. So magakahitabo tugutan ka na para matinaw ang tanan. Unya ang huwis minaw lang. Kaya ang huwis ga-observe po na at the same time. May bawaan sa huwis nga ikaw na makak or gatugan kas tinuod. Muna gitawag nga demeanor. No? Sa imuhang linihukan diha sa lingkuranan sa korte, murag di ka mahiluna, murag gipaa ka og pulga sa imong sa imong bugan, no? Kana magduda na dayon ang judge makak ni ba. Oo. Pero dili magsaba ang judge nga baka ko ni siya. Na-notice ba ninyo diha sa korte na ay ilang isulat diha sa yellow pad? Mag-take note man sila ni ana. Labi na kompleto na makak. Magduda na dayon na sila. So mauna siya trial. Niya din presentar sa mga saksi. Taman sa pagkahurot sa mga saksi. Kung doon na kay mga saksi nga mga 20 na, sige ka balik-balik di sa korte. Malangan ka pa, bay? Nga naman, kay human imong direct exam sa abogado, na imo cross. Alright. Pag human og cross exam sa abogado, mingon na sa tong pikas nga abogado nga redirect, Your Honor.
So, tugutan na sab ni Judge. Nya to apay lain nga mga saksi nga usa ka truck gahuat dito sa nga silo nga buto kanusa siya mapresentar. Pila ba ka katuig aya pa masulbad. Dugay nga ni nasulbad yang dilima. O gula maghilak-hilak to si katong ilahang mga saksi. Di ba? Sumo ng trial. Paguman sa trial, i-offer dayon ang mga documentary evidence. Both gikan sa gisumbong o sa nanumbong. Meaning, murabag ang but ipasabot nga na nga, Judge, manami, o bahala ka na nana. Ikaw na bahala sa pagpakadaog sa hukom. And that is trial. Okay. Sige, salamat ha. Gioy si Ma'am Francis P. No? Nuda Berita, Sir Frank, good afternoon. I know you are a paralegal person and you will know the law. If this question is mine, if this question is mine as is a law, and then we have Kong Lordan Swan, who I think has the capacity to review. Taas man din eh. Yung asa na ba ko na makasumpay og basa nini ha? Kadyot lang ha. Wala ka atong basahon ni bay. Abi ni mo nga no? Gihaguan ko niya ni Duk-Duk. Oo. I think has the capacity to review this law since time immemorial. If I am not mistaken, the scene is a road incident last night between a motorcycle with two persons and a wing van going to Manila. Siguro be naminaw siguro ni sa news kay Manila man eh. The scene is a road incident last night between a motorcycle with two persons and a wing van going to Manila, traveling the national highways of CDO Butuan. Upon reaching Villa Rosario of Casinglo, Taguluan. Diri sa tuwa, no? Sus ka nang dapita. Sige man nagadiskrasyahan. Uy, ano magyutang magdali? Danger zone na dihang dapita. Casinglo, Taguluan, while traveling the road, it is still raining. Sa to pa, slippery. Yay. Dira. Balik. Upon reaching Villa Rosario of Casinglo, Taguluan, while traveling the road, it is still raining. The motorcycle chain was cut that made them imbalance and was thrown under the wing van that leads them to instant death. Question: why is it the driver of the wing van was in prison now, who happens to be traveling to Manila with full of goods? These policemen were used to say the term reckless imprudence or driving resulting to homicide and properties. Wing van driver in fact doesn't know that a motorcycle riding was already under his truck. 50 so diretso lang siya padagan ay ni siya kabalo when he was apprehended. Awag di siya may baw by one
motorcycle uninform him of the incident nga naa siya naligsan, Sir Frank. Kung ikaw ang concern ani na incident, okay ka lang presohon even dili nimo mali. Ang motorman was nipasok na bangga sa truck, mauning akong pagsabot, sir, basin ma-review ni Attorney Congressman Lordan Suan. Ako ay advise nga kung panalitan na mudagop mo ni Congressman Lordan Suan, istoryahon ninyo sila. Kay si Congressman Lordan ay mga staff nga mga abogado. O nga mao po'y lugar, I am speculating basin o dunay mo duol, anytime pwede man mo makaduol ni Congressman Lordan. Ang iyang issue ni part nga gidetain. Maditin ang usa ka tawo, ma'am, kung argibyado gayud ang maong hingtungdan. Siyempre, iya na nga desisyon nga naa siya diha. Nangusog siya, kay mubalik siya, kay unsa pa diha, nga kani gumikan sa iyang kaargibyado, pailan ka na og sumbong. Pero kanang pagbutang diha sulod sa presuhan, ma'am, no? Dili na siya permanente. Gumikan sa argibyado para lugar pag-reconcile sa mga gikinahanglan nga mga records. Kinahanglan both available. Kay lisod ba kayo nga karon na disgrasya, unyawa na to ma-detain. Unya dayon katong argibyado maingon ka ana man to sa gusto ko makakuan. Chito di hala, nakasakay na ra ba, nakasakay nakuli. Oh. So problema. Dabing mulayas na. So unsolved ang crime. Ingon na ang mga tendency. Kung argibyado ka, mao na diha kala sa within 36 hours. Kaya sa tay balaod kanang 12/18/36. Ubos sa itong ribay sa penal code, gilimitahan ang usa ka tawo nga ma-detain. Kung minor, ma-detain ka sa prisuhan 12 hours. Meaning, dili gyud nga pwede ka buhian. Is open na gyud na, kay gitugutan ka na sila sa balaod to stay sa prisuhan 12 hours. Physical injuries pananglitan. No? Sa correctional penalty, mukabat na og 18 hours. Dili sa minor. Sa minor, na correctional penalty, 18 hours ang pag-stay. So kadto kay grabe, 36 hours, automatic na siya nga dili pud na siya i-release gikan mismo sa police station. Naagid siya diha for 36 hours. Ma-release lang siya kung walay sumbong. Kung pananglitan, naanang requirement nga 12, 18, 36 hours nga pag-detain sa usa ka tawo. Kana siya gituyo mao gyapon for purposes of investigation. Kay lisod kayo siya nga ang pulis maghimo man na siya og report. Sige, ready na ang iyang typewriter or computer. Tuan na dito, kalbasar na. Siya nga, kitsa nga nito yung ngalan sa kuan, katong nakaligis. Si kuan, ay pangutan pa ikon kuan diya, pangutan na ito sa silda. Si? Kay ang pulis humana na maghimo og investigation or complaint nga dadon ka na dito dayon sa fiskalya. Dadon dayon na sa fiskalya. Aron dito himuon ang investigation. Kung dunay probable cause, no, filean og sumbong, magpuyo gyapon siya sa prisuhan. Ingon ang proseso dili pwede ga ato na siyang kuan labi na kay major kini, no, capital offense ni kay reckless imprudence resulting to homicide kung wa ko masyo.
So, ang penalty ni 20 years. Okay, so, usa buhaton, diha kasa. Ipalaps usa og 36 hours. Kung mahitabo or nilaps na og 36 hours part, pwede na din sa buhian. Sama sa i-detain for 12 hours or sa 18 hours, paglaps na mandatory because the law says you are only limited to be confined diha mismo sa suok sa silda for that number of hours. Now, ayun na busa uban ka tingala. Ako man, yung sikay, kuan kini nga labi nag mga minor offense, labi na kung nagkasinabot na. Oo, maingon man ni pulis, kasinabot man ni sila niya ato pag gining editin. Dubli ni dugang ni palakan o na to. O mingon, palakan o ma problema binato ni kaya ito pakanon to ni. Kana po sila, particular po na sila nana nga isyo. Now, kini dapat naagni sila sa presuhan. Ipalaps usa ang 36 hours or 1 day and a half before pwede na to sila mabuhian. Within that period, ang pulis maniguro nga ma-file ang mao nga kaso or sumbong na. So, ingon na ang sitwasyon, no? I hope nasabtan po din ni Kuan, ni Ma'am Princess P. Muna, ma'am, ang balaod yun nato. Dili ginato na malikayan. Mag-atubang kagyod, labi na sa mga sala ingon ini. Labi na kay dako-dako ni nga sala. Ang kapulisan biya, sandwich biya nini. Kaya naa sila yung mga obligasyon at the same time. Accountable sila. Accountable. Pero na matingala ka na uban nga wala ma-detain. Nagkakasinabot man sila. Kung sa pamay pulos, mo nang imbestigawan, filean ni mong sumbong nga pag-abot na dito sa piskalensya nga nagkasinabot man. Misal nga nung niabot pa man eh. Ano niabot pa man eh din eh. Ingon na ang sitwasyon. Ma'am Princess, I hope nasabtan ni mo ang tanan, ha? Sige. Dito lang, ha? Kay basin og naapay pangutan na. Taas kayo ni iyang ipadala ni Ma'am Princess. Ma'am Princess, gihaguan yun niya mo. Gahago po ta og basa, uy. Gahago po ta og basa. Okay, sige, thank you, ha? Atong giagan-agan ang oras kay ang nabilin nga oras din sa ato pagpadagan sa atong tulubanon 3 minutos na lang. Okay. What is the difference between arraignment o ang trial? Ako na ni natubag. Akong garebyuhon kay base ni pareha ni Mama Fe Mundia nagpadala siya niya naambakan ko siguro motong wa nako kabasa. Sorry kayo. Thank you. Sige. Jot. Siguro magbasa lang ta. Bahala na og ato ba ding tukion ang tubag dinhi or dili. Kadyot lang. Di na lang sa nakadumdum lang ko. Katong dili na kinahanglan bayaran tong sa UNESCO ba. I hope si Ma'am Lita nakasabot, no? Ma'am Lita, kung naminaw ka man og galing nasabtan nimo ang tag-iya or property owner sa ugangan silbi, no, ginikanan sa imuha nga bana, ha, nakuha na nimo. Now, wa ko magdahom nga usa ni sa akong nahunanaan part, no, kini may kalabutan na kining ba kaning yuta sa unahan kining 2 lanes nga karsada. Nakanuna ko ba nga kanang ayuta diha iyan na sa gobyerno or dili. Kay basid og kay nag-ingon man kuno DPWH nga bayran. Now, klarohon tani. Kay kun kanang yuta diha sa Bakilid sa Nuda Veritas ta, ha? Kanang yuta diha sa Bakilid. Kung sa sinugdanan ang tag-iyan na gobyerno, dili na sila pwedeng bayran.
Nga naman, gobyerno ang tagian, ana. Giintrigar lang sa ilaha. In other words, natagaan sila og privilege or benepisyo sa gobyerno. Dili mahimo nga negosyohon atong gobyerno. Nga dili ta maho dinhi kung panalitan dili ta bayran. Muna nga dili ta gusto magpalaom kay basin og mauna ang nisantop sa hunahuna sa mga namuyo dihang dapita sa kilid nga bahay na ng karsada nga duha lang ka lanes direng dapita sa Mastersons Avenue unahan o gamay diri sa overpass. Kay basin di gid sila muhawa, gusto sila mogamot dihang dapita kay nagtuo sila ilabi na kadunay mga unsa man ni kini nga mga insinuation gikan sa DPWH kuno wa mako kabati sa bag statement nga willing kuno pud sila bayran ding dapita. Ayaw mo pagsalig. Yan na. Kay kun panalitan iya na originally sa gobyerno, mabayran mo simbako, sigurado ko ma-ombudsman ang disbursing officer nga magpalit og magbayad na ng mga tao nga namuyo dihan dapita kilid na nagtungason nga bahin unahan gamay sa overpass diri sa Mastersons Avenue sa Barangay sa Carmen. Wala tay oras og panahon diri sa ato nga pagpanaguban. Nagasalamat na lang sa inyo nga pagpaminaw, pagsunod dinhi sa atong pagpadagan sa atong tulumanon o sa dili pata manamilit dinhi sa ato nga programa part atong basahon ang importante kayo nga topic nga isgutan ni Ma'am Girlie unyang gabi alas 6 ang takna sa kagabion dinhi sa atong programa nga kalipay nga mula hutay. Atong basahon ha. Kajot lang ha. Kajot. Alright. Diara. Paminaw mog maayo. Wala kita gibutang sa kalibutan aron paglingaw sa kaugalingon kundili aron ang Dios atong silbihan og higugmaon. Suble. Wala kita gibutang sa kalibutan aron paglingaw sa kaugalingon, kundili aron ang Dios atong silbihan og higugmaon. Okay. Sige, sa ni Ricky Langga kami mumingon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong hapon kaninyong tanan.